Sa mga oras na naman po pala na ito ay nandito na naman po kami sa bayan kong Sinilangan. Siyempre, para bisitahin ang mga kamag-anak namin dito at para makiligo na rin sa kanilang malawakang swimming pool dito. Sa gusto makiswimming na walang entrance, dito lang po kayo sa lugar namin. Magsawa kayo hanggat kayo ay magtagudo. Watsa na bang? Alam nyo guys, nakakalungkot lang isipin na yung dating masigla na lugar ay ganito na yung sitwasyon ngayon dito simula ilang dekada na. Sobrang napakamatiisin yung mga taga rito kaya naman saludo ako sa kanila lalo na yung mga hindi umalis dito. Dahil yung iba na taga rito tulad namin ay nakipagsapalaran sa ibang lugar dahil sa hanap buhay. Ang pinaka nakakaawa dito ay yung mga batang hindi makapag-aral ng maayos dahil sa baha. Walang problema yung ibang taga rito na medyo may kaya dahil napapaaral nila yung kanilang anak sa syudad. Hindi man masabi ng karamihan dito sa lugar namin, ramdam ko na gusto nilang masolusyonan itong pabalik-balik lang na baha. Dahil ilang dekada na rin nagtiis sa pamumuhay na ganito yung mga taga rito. Dahil alam nyo ba na pati yung hanap buhay nila nung panahon na di pa binabaha ang lugar na ito ay apektado na. Sa madaling salita ay wala nang pakinabang dahil sa baha na ito. Kaya ang tanging sandata lang ng mga taga rito ay pananalig sa mahal na Allah. Dahil pag sa kanya ka kumapit ay walang imposible. Kaya naniniwala kaming mga taga rito na malalampasan din namin ng mga pagsubok na ito. Inshallah. Basta lagi lang natin tatandaan na hindi tayo bibigyan ng mahal na Allah ng pagsubok kung hindi natin ito kakayanin. Shoutout nga para sa pinsan namin na pinasakay niya yung nanay ko at ang asawa ko. Barasang kanu Allah. Yan po yung pangatlong paan ng mga taga rito. Dahil pag wala kang bangka dito, mahihirapan ka sa araw-araw na panghanap buhay. At sa mga nagtatanong kung wala bang nakikitang buya dito, sa ilang ulit na kaming pabalik-balik dito, wala pa naman tayong narinig sa mga taga rito. Pero yung mga nakarang taon ng pagbaha dito, may mga narinig tayo sa mga taga rito na tuwing gabi ay may nakikita silang palutang-lutang sa gitna ng mga kabahayan na ito. Siyempre, tabing ilog pa naman ang kabahayan na ito, kaya hindi imposible na tuwing gabi habang tahimik ang mga taga rito, ganun din ang paligid ay may pumapasok dito na buhaya. Dahil alam naman natin na tuwing tahimik lang ang paligid, pumapasok ang mga buhaya. Dahil ayaw nito na may maraming nakakakita. Dahil maniwala kayo sa hindi, ang mga buhaya ay hindi lumalapit sa maiingay na paligid. Tulad nitong lumalangoy na ito yung buhaya na tahimik lang sumisip. Pero hindi kumakain ng tao, kundi kumakain ng kabibi. Watsa na ba? Ang kagandahan po naman sa ganitong sitwasyon ay hindi ka na mahihirapan sa paglaba dahil nasa loob na ng bahay mo yung tubig. At ganoon din sa pagliligo. Kung tinatamad kang tumalon sa iyong bintana, pwede kang maligo sa loob lang ng bahay mo. Tulad nitong bahay na pinasok ko na naging misto lang swimming pool na sa sobrang lalim ng tubig dito. Kung mapapansin nyo, habang ako naglalakad, nagiging malabo yung tubig. Dahil po yan sa makapal na alikabok na dala ng hagos ng tubig. At dito, sinabi sa akin ng asawa ko na pwede na rin gawin itong fish fund dahil hindi ka na mahihirapan sa pag-aalaga. Ganoon din sa panghuli ng mga isda. Dahil may mga nakita rin tayong maliliit na isda sa loob nito. At dito, sinubukan naman ng asawa ko sumakay ng bangka na wala siyang kasama. Dahil gusto daw niya matutunan kung paano magmaniho nito. Sa bagay, pag di mo talaga alam ang isang bagay, kailangan mo talaga itong pag-aralan para sa sarili mo. Dahil ang pinakamainam sa isang tao ay yung may maraming alam, lalo na sa panahon ngayon. Dahil para sa akin, naniniwala ako na kung gaano karami yung alam mo sa buhay, ganun din karami yung matatanggap mo na blessing sa buhay. Oo, alam natin na yung blessing ay nandyan na yan, pero subukan mong hindi kumilos. Tingnan natin yung blessing ba ang kusang lalapit sa'yo. Yun yung point na kailangan pa nating alamin yung mga bagay na hindi pa nating alam. Ang pinakamasarap pa sa feeling, yung habang inaaral mo yung ibang bagay na hindi mo pa alam ay doon mo nilalapit sa mahal na Allah. Parang sobrang magaan lang sa pakiramdam kahit alam mong imposible mangyari. Pero ginagawa mo pa rin dahil alam natin pag siya na magdesisyon para sa'yo ay walang imposible. At dito, nagpalit muna kami ng asawa ko. Siya muna taga-video, ako naman yung taga-puran niya. Dahil sa mga oras na yan ay nagugutom na daw siya kaya kailangan namin pumunta doon sa bahay ng uncle namin. Dahil doon lang daw dadalhin yung mga niluto ng asawa ng kapatid ko. Kaya shout out sa asawa ng kuya namin. Maraming salamat sa pag-asikaso tuwing punta namin dito. At dahil mag-alas-dos na sa mga oras na yan, napagdesisyon na namin mag-asawa na maligo na lang kami kasama ang dalawang pamangkin namin. Dahil matagal na panahon na naman daw yung 2 taon bago siya makaligo ulit sa baha. At tamang-tama, malinaw yung tubig baha ngayon kaya dito sinulit na namin. At bago pala matapos ang video na ito, shoutout nga pala sa lahat ng followers ko. Maraming salamat sa inyong support. At shoutout na rin sa mga kababayan nating OFW. Ingat kayo palagi. Follow, like, and share sa ating mga video.